Amen. Amen. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord's Spirit. Ang ganda ng verse na ito. Gustong-gusto ko yung term na the Lord's Spirit. Ano bang ibig sabihin ng the Lord's Spirit? Madalas sanay tayong tawagin ng Panginoon bilang Lord Jesus. Pero dito, ang sabi ay Lord Spirit. Ang tinatawag natin ay Lord Jesus. So ang ibig sabihin nito, itong Jesus na tinatawag natin ay ang Espiritu ngayon. Kaya Lord Spirit. At itong Espiritong ito, ang kanyang pangalan ay Jesus. Kaya madalas natin siyang tawagin Lord Jesus. Pero ano siya ngayon? Espiritu. Kailangan maintindihan mo na yung Jesus na tinatawag mo ay ang Espiritu ngayon. Amen. Kaya ang Espiritu, ang Panginoon. So, Brother Danny, sino ba ang Panginoon? Ang Espiritu. Dapat ang Espiritu ang Panginoon ng buhay mo at maituring mo rin siya at makilala bilang Panginoon ng buong sansinukob. Siya ang Panginoon ng buong Eklesiya. Anong kanyang pangalan? Jesus. Kaya, Lord Jesus or Lord Spirit. Amen. Maganda itong verse na binasa natin at pwede natin siyang i-dissect ng konti para mas maging mayaman ang pag-intindi natin. Sabi rito, but we all with unveiled face. Sabi rito, tayo ay dapat maging unveiled face. Ang isang believer, dapat unveiled face. Nang ibig sabihin, walang talukbong ang kanyang mukha. Walang hadlang o anumang bagay sa pagitan niya at ng Diyos. Walang hadlang. Unveiled face. So ang isang believer, dapat palagi natin tinutuos ang mga hadlang, ang mga talukbong sa pagitan natin at ng Diyos. Madalas kasi ang mga talukbong na yan yung mga bumibihag sa puso natin maliban sa Diyos. Nadidistract tayo, nagugustuhan natin yung bagay na yan. Ino-occupied yung mind natin. Baliw na baliw tayo dyan. Gustong-gusto natin yan. Nagiging veiled sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya sa panahon tuwing tayo ay dumudulog sa Panginoon at nakikita natin merong veil, tinutuos natin yung mga bagay na yan. At tapos sinabi sa atin, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord. Like a mirror. Ang mga believer dapat katulad ng isang salamin, walang talukbong. At kung walang talukbong, beholding and reflecting. Ang ibig sabihin ng beholding, nakikita mo ang Panginoon. Diba? Beholding. Reflecting, naaaninag sa iyo ang Panginoon. Kailan ba nangyayari na nakikita natin ang Panginoon? Kung walang tabing. Kung nakikita mo ang Panginoon, ang ibig sabihin niya, naaaninag din ang Panginoon sa iyo. Kung tinignan ka ng tao, kitang-kita nila ang Panginoon sa iyo. Kailan ba makikita ang Panginoon sa iyo? Kung nakikita mo siya. Kailan mo ba siya nakikita? Kung walang talukbong. Kaya ano-ano to, mga sunod-sunod na bagay ito. Nagsusimula siya sa walang talukbong. Pag walang talukbong, nakikita mo ang Panginoon. Pag nakikita mo ang Panginoon, naiaaninag mo siya, nakikita sa iyo ang Panginoon. At ang resulta, being transformed into the same image from glory to glory. Ang resulta, transformation. Transformation. Nang ibig sabihin, mula dito, unveiled face,
beholding and reflecting the Lord, magkakaroon ka ng transformation. At ang transformation, okay, ay ang maipakita ang imahe ng Panginoon. No? Then from glory to glory. Ang ibig sabihin ng glory, ang Panginoon ay naipapakita. From glory to glory, naipapakita, palinaw ng palinaw ang imahe ng Panginoon sa atin. Dati, medyo malabo pa. Merong image, malabo pa. Pero ang isang tuloy-tuloy na pagkakita sa Panginoon, nagre-resulta ng transformation from glory to glory. Palinaw ng palinaw. Yung Kristo mo, nakita ko. Mas malinaw ngayon. Mas malinaw pa ngayon kaysa kahapon. Araw-araw palinaw ng palinaw. Hanggang maging kamukha mo ang Panginoon. At kapag ikaw ay kamukha ng Panginoon, fully transformed ka na. Amen. So, ang ganda nitong verse na ito. Galatians 5:25. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Live by the Spirit, walk by the Spirit. Di ba? Ibuhay ang Espiritu at lumakad sa Espiritu. Ang ibig sabihin ng ibuhay ang Espiritu, magkaroon tayo ng isang pamumuhay na walang iba kundi ang Espiritu. Siya ang lahat ng gawi-gawi, ang iyong kaisipan, damdamin, at pagpapasya ay ang Espiritu. At mula diyan, magkakaroon tayo ng isang paglakad sa Espiritu. Ang ibig sabihin ng lumakad, ito ay tumutukoy sa lahat ng ginagawa natin. Tayo ay lumalakad sa Espiritu. So mga kapatid, magbabasa na ako. Job's experience was a step of the divine economy. In this situation, God took a step to accomplish something with Job. Before Satan's first attack, Job was a person of contentment. Eventually, Job's possessions, health, and integrity were stripped away and consumed. So binabanggit sa atin dito si Job, si Job sa Tagalog. Si Job. Hindi ko alam kung familiar kayo sa kwento tungkol kay Job. Basahin nyo. Ganda. Maganda yung kwento tungkol kay Job. Medyo mahaba yung mga conversation dyan. Pero kung naintindihan mo, magandang kwento. Pero maganda, kung babasahin mo yung kwento tungkol kay Job, maintindihan mo siya ayon sa ekonomiya ng Diyos. Sabagat kung hindi, kwento lang yung makikita mo. Dapat malinaw ka. Okay, kung paano dinala ang divine economy sa buhay ni Job. So, bigyan ko kayo ng konting background dito. Meron 3 bagay na binanggit tungkol kay Job. Possessions, health, and integrity. Lahat ng ito meron si Job. Possessions. Anong possessions? Kabuhayan, kayamanan, mga material na yaman. Naku, napakayaman ng taong ito. Yung panahon niya. Pwede ko sabihin na mayaman siya dahil blessed talaga siya ng Panginoon. At itong blessing na ito, umaapaw. Pwede ko sabihin na sa panahon ngayon, baka pwede siyang ikumpara kay Elon Musk. O sa Pilipinas, baka alabilyar itong taong ito. Yaman-yaman. So, mayaman na tao. Ano pa? Health. Good health siya. Bago siya inatake ni Satanas. Good health. Diba? Pag good health ka, masaya ka na. Laging normal yung BP mo, yung sugar level mo, maganda yung circulation ng dugo mo. Wala ka nararamdaman ng mga abnormal. Lahat ng gusto mong kainin, nakakain mo pa. Nakakatulog ka ng maayos. Ang lakas-lakas ng katawan mo, ay saya-saya. Di ba?
Pangatlo, integrity. Sikat siya. Walang masamang reputasyon na meron. Magaling makisama. Ang mga tao believe sa kanya. At pinupuri siya sa marami mga aspekto ng kanyang pamumuhay. No? So, at gusto ko pang idagdag, meron siya napakagandang pamilya. Ang kanyang mga anak, napakagaganda, napakagugwapo ng panahon na yan. Diba? Ano pang hahanapin mo sa buhay mo? Meron ka nitong mga bagay na ito. Possessions, good health, integrity, magandang pamilya, maayos, at maganda din ang kanilang relasyon sa Diyos. Ginagalang nila ang Diyos, sinasamba nila ang Diyos, nagnanalangin sila sa Diyos, nag-o-offer pa sila sa Diyos ng mga susunugin. Oo, maayos. Pero, ano sinabi rito? God strip. Inalis lahat ng Diyos ang meron siya. At ginamit ng Diyos si Satanas upang atakihin itong si Job. Bakit? Bakit? Sapagkat siya ay satisfied na sa kanyang buhay. Na pwede natin sabihin, nasa kanya na lahat. Nasa kanya na lahat. Subalit, nasa kanya ang lahat pero wala siyang Diyos sa loob niya. Kapag ang Diyos ay hindi na build sa loob mo, ikaw ay hindi nasa ilalim ng pagsasagawa ng kanyang ekonomiya. Yan, kailangan makita natin. Kasi sa mundo ngayon, yan ang kaisipan ng tao. Pag ako ay merong kayamanan, magandang kalusugan, maayos na pamilya, at gagawin kong maganda ang reputation ko sa mga tao, magbibigay ako, tutulong ako, mga charitable work, okay na yan. Okay na yan. Okay na ba yan? Hindi. Sapagkat ang layunin ng Diyos, nilikha niya ang tao upang isagawa ang kanyang sarili tungo sa tao. Tungo sa tao. Kailangan yung Diyos gumagawa sa buhay mo, sa iyong pamumuhay. Andyan siya. Siya ang buhay mo. Siya ang nilalaman ng kung ano ka. Araw-araw siya ay dumadaloy tungo sa iyo na pupuspusan ka. Kaya si Job, wala sa ganyang situation. Pero kontento na siya. Pero ang Diyos hindi siya kontento kay Job. Sabagat si Job ay napaka-natural. Pag sinabi nating natural na tao, walang Diyos na gumagawa sa kaibuturan ng taong ito. Kaya inalis ng Diyos lahat ng bagay. Ngayon, wala ka na maski ano. Wala ka na maski ano. Anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Pabaling ka sa Diyos. Pupunta ka bilang isang bukas na sisidlan. Panginoong Jesus, Lord Spirit, umagos ka, dumaloy ka na sa akin. Punuin mo na ako. Gusto kitang makita. Gusto kitang mayakap. Tama yan. Tama. Wala nang veiled ngayon ang buhay niya. Kaya nung mga ilang araw, binigay sa atin yung verse na si Job mismo ang nanggaling, sa kanya mismo nanggaling, pagkatapos niya dumaan. So gusto ko ulit basahin yung verse na yan. Ito ay yung Job 42, 5-6. I had heard of you. Naririnig na kita ngayon. By the hearing of the ear, ang aking tenga ay bukas na, nadidinig na kita, Panginoon. Diba? Nung ako ay meron lahat, hindi kita nadidinig. Nakabaling siya sa kung anong meron siya. Hindi niya nakikita ang Panginoon. Hindi niya naririnig ang Panginoon. Walang pamamahagi ang dibinong kalikasan ng Diyos tungo sa Kanya. Pero ngayon, I had heard of you by the hearing of the ear. But now my eye had seen you. Nakita na kita ngayon. Narinig, nakita. Yan ang divine economy, mga kapatid. Kung hindi umabot ang buhay mo sa ganyan, walang kwenta ang mga bagay na meron tayo. Amen. Tapos sinabi niya, therefore I abhor myself
and I repent in dust and ashes. Kinamuhian ko ang sarili ko. Dati wala akong ganyang feeling. Napaka-selfish ng buhay niya. Basta hindi ako nagre-rebelde siya, okay na yan. Diba? Pero ngayon, nagsisi siya. So, basahin nyo. At yan ang dapat na pag-unawa na meron tayo. Amen. Okay, so magpapatuloy ako. God's intention was to usher Job into a deeper seeking after him, that he might gain him instead of his blessing and his attainments in his perfection and integrity. Job was contented in the realm of success in his gaining of material things and in the ethical attainments, but he had nothing of God. Kakaawa. Ang daming meron na mabubuting bagay, but nothing of God. Satisfied siya sa kanyang possession, dami-dami, hindi niya kayang ubusin, pero wala siyang Diyos sa kanyang sarili. Yan yung buhay ni Job. Amen. Therefore, God ushered him into another realm that he might gain God. Amen. So, anong ginawa ng Diyos? Dinala siya sa isang kasaklawan. Nilipat siya mula sa kanyang comfort zone. Nilipat siya sa isang situation na wala na lahat. Anong meron siya? Ang Diyos na lang. Kaya dahil wala na lahat, nabuksan ang kanyang mata, nabuksan ang kanyang tenga, at nakita niya ang kanyang situation. Naggalit siya sa sarili niya. Bakit ako ganito? Wala akong puso sa Diyos. Hindi ako bukas sa Diyos. Kontento na ako kung anong meron ako. Kinamuhian niya ang kanyang sarili. Nagsisi siya sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, naibaling siya sa ekonomiya ng Diyos. So, yan yung pinakita sa atin. Magandang example yung kay Job. Kung paano siya dinala ng Panginoon Diyos, mula sa isang natural na buhay, no, tungo sa sitwasyon na siya ay bukas sa Diyos, pumasok sa God's economy, at ang Diyos ngayon ay malayang gumagawa sa Kanya. So, kailangan isipin natin mga kapatid at malaman natin na ang Panginoon natin, ang Diyos natin, hindi naman siya para gawin tayong mayaman. O hindi rin naman siya para gawin tayong mahirap. Hindi yan yung kaisipan ng Diyos para sa atin. Hindi rin ang kaisipan niya ay gawin kang malusog. Hindi din yan. Ang gusto niya, tamuhin mo siya. Ikaw ay nilikha niya isang sisidlan, dapat tamuhin mo siya upang siya ay maging nilalaman mo at siya ay makagawa sa buhay mo. Amen. So today's reading na ako. Ang ganda ng umpisa natin. Today's triune God is altogether consummated in the Spirit. As the all-inclusive Spirit, He is the consummation, the aggregate of the triune God. When we receive Him, we receive the Son, the Father. All three, the Father, the Son, and the Spirit, are the all-inclusive Spirit. Our God is the consummated Spirit. Our Father, our Lord, our Master, our Redeemer, and our Savior is the life-giving Spirit. This life-giving Spirit is the all-inclusive, compounded, and consummated. Amen. So, kailangan maintindihan natin ngayon na ang buong tres-unong Diyos na kilala natin, ang Ama, Anak, at Espiritu, ay ngayon ay isang napasukdol na Espiritu. So sa Espiritong ito, nandito ang Ama, Anak, at ang Espiritu. So yan yung sinasabi sa atin. Ano ang ating Diyos? Triune God. Kilala siya as Father, Son, and Spirit. Anong klaseng Diyos meron ka? Father, Son, and Spirit. Triune God. At itong Triune God ay dumaan sa isang proseso. Siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Sa anyo ni Jesus na isinilang ni Maria.
Yan ang tres unong Diyos sa kanyang pagsasakatawang tao. At pagkatapos niyan, siya ay namatay sa krus para sa ating redemption, katubusan. At isinagawa niya ang walang hanggang kaligtasan sa kanyang kamatayan sa krus. No? At pagkatapos niyan, nabuhay siyang muli. At ang kanyang pagkabuhay ay isang napakatinding proseso. Napakatindi. Sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay naging espiritu nagbibigay buhay. At itong espiritu nagbibigay buhay na ito ay ang the Spirit, ang espiritu. Ibig sabihin, siya ang kabuuan ngayon ng kung ano ang Diyos. Ano ngayon ang Ama, Anak at Espiritu? Consummated Spirit na siya. No, naipagkaisa siya sa isang term na tinatawag nating napasukdol na espiritu. Espiritu na siya ngayon. So, kailangan makilala mo ang Diyos sa ganitong uri ng pananaw. Kapag hindi mo siya nakilala sa ganitong uri ng pananaw, kulang ang iyong katotohanan. Kulang ang katotohanan. Kailangan yung katotohanan natin ay nag-progress. Sumulong siya. Ang ating Diyos ay sumulong. Napaunlad, napayaman, na proseso. Oo, tama. Yung Jesus sa Ebanghelyo ay napakabait. Minsan nadidinig ko yung mga iba, bait-bait ng Panginoon na nandito siya sa lupa. Ay, naku, pati mga may sakit, pinagaling niya. Tama lahat yan. Pero kailangan makita mo ang kanyang pagsulong sa pamamagitan ng isang proseso. Na ang ating Panginoon ngayon ay hindi nakatulad o hindi na yung Jesus na nandito sa lupa noon, nagpapakain, kung ano-anong ginagawa. Dumaan siya sa ganyan. Wala namang problema yan. Pero ang mahalaga ngayon, malaman mo, ano siya ngayon. Ano siya ngayon. Kailangan mo ng updated revelation na papanahong pananaw kung ano ang Diyos natin ngayon. Siya ngayon ang napasukdol na Espiritu. Amen. Amen. In the New Testament, we are charged to be regenerated by this Spirit and to receive the divine life through the Spirit. O ano ngayon? Tayo ay inatasan na maisilang na muli ng Espiritu ito. At of course, ito ay resulta ng ating pagsampalataya sa Panginoon. Nung tayo ay nanampalataya, ano nangyari? Naisilang tayo muli ng Espiritu. Itong sinasabi nating Espiritong nagbibigay buhay, pumasok sa loob natin. Dinala niya sa loob natin ang Diyos, ang buhay ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos. At tayo naging mga anak ng Diyos sa buhay at kalikasan. Ang pagiging isang believer, hindi panlabas. Hindi yan, gusto mo maging believer, pumirma ka dito. Halika, babaptize na kita para maging member ka na ng aming congregation. Hindi yan. Ang pagiging Kristiyano ay nanampalataya tayo sa Panginoon at mula diyan isinilang tayo ng Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu na nadala tungo sa atin. Nung nadala yung Espiritu sa ating Espiritu, yung buhay at kalikasan ng Diyos nadala sa atin. Ngayon, hindi lang tayo tao na may buhay ng tao. Tayo ay tao na may buhay ng Diyos. Tayo ay mga Diyos-tao sa pamamagitan ng ating pagkasilang na muli. Amen. He is the consummation, the aggregate of the triune God. When we receive Him, we receive the Son, the Father, all three, the Father, the Son, and the Spirit. So lahat ito natanggap na natin ngayon. Ang buong tres unong Diyos nadala sa atin. Okay, tayo ay merong consummated Spirit sa atin. At ito na tayo ngayon.
no? At lahat ng kung ano siya ay nasa atin ngayon. Siya ang Ama, ang Anak, ang Espiritu, ang Panginoon, ang Master, ang Redeemer, ang tagapagligtas, ang life-giving Spirit. Okay? At siya ay all-inclusive, compounded, and consummated. Okay? Lahat ng ito nasa atin ngayon. Diyan tayo ngayon. Amen. Ang yaman ng ating Diyos. So in the New Testament, we are charged. Okay? Okay, nabasa ko na to. Babasahin ko uli. In the New Testament, we are charged to be regenerated by this Spirit and to receive the divine life through this Spirit. Okay, so yan na tayo ngayon. Kompleto na. O ito ngayon ang sabi. Then we need to live, to walk by the Spirit. And we need to experience Christ to enjoy God the Father and even to enjoy the fullness of the triune God by doing everything according to the Spirit. So, importante mga kapatid, una, makita natin ang mga objektibong bagay. Ano ang ating Diyos? Siya ngayon ay Diyos na naproseso at napasukdol, naging Espiritu. At makita rin natin na sa ating pagsampalataya sa Panginoon, siya ay pumasok sa atin, nadala tungo sa atin kung ano siya na sa atin ngayon. Meron tayong lahat ng kung ano siya. Siya ang Espiritu, siya ang Diyos, siya ang manunubo, siya ang Panginoon. Siya lahat, siya ang nagpapahid na isa. Nasa atin lahat yan, wala na tayong kulang. Para bang isang sanggol na isinilang, kumpleto yan. Lahat ng mga bahagi nandyan. Lahat ng mga bahagi nandyan. Pero kailangan niyan lumago upang siya ay makalakad ng tama, makapamuhay ng tama. So ito ang kailangan natin ngayon. Kaya pagkatapos nito, tayo ay inatasan. We need to live, to walk by the Spirit, and we need to experience Christ and enjoy God the Father, and even to enjoy the fullness of the triune God. So ngayon, ang mahalaga sa atin, pumasok tayo sa karanasan nitong Espiritu. Lumakad tayo sa Espiritu, ibig sabihin ng ating pamumuhay, pagsasalita, pag-iisip, paggawa, ay sa loob ng Espiritu. Tamasahin natin siya. Ibig sabihin, bigyan natin ng paraan, panahon, upang siya mismo ay maging karanasan natin. Mga kapatid, ang pagtatamasa ay ang pagpasok sa karanasan ng 3-1 Diyos. Kung wala kang karanasan, paano mo siya tatamasahin? Diba? Madalas naririnig natin, enjoy the Lord. Ang ibig sabihin ng enjoy the Lord, pumasok ka sa mga karanasan sa Panginoon. Kung tawagin natin ang karanasan na yan, karanasan ng buhay. Diba? Minsan nagkasala ako, pumupunta ako sa Kanya, pinapatawad niya ako. Yan ay karanasan ng buhay. Minsan, nalilito ko, hindi ko alam ang gagawin sa buhay ko. Madami akong problema. Pero, nakikipag-isa ako sa Kanya, unti-unti, siya ang nagbibigay ng linaw kung paano ko ayusin yung buhay ko. Diba? May time naman na nanghihina ako, maaaring dumaan ako sa isang problema, nagkagalit kami ng asawa ko, ng anak ko, may nagawa yung anak ko na hindi maganda, naapektuhan ako, nanghina ako. Kailangan i-apply mo ang Panginoon sa buhay mo. Diba? May time naman na napipighati tayo. Hindi tayo natutuwa sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang mga tao sa kapaligiran natin, pinipighati tayo. Kailangan maranasan mong Panginoon. So lahat ng mga karanasan na ito ay pumapasok sa pagtatamasa sa Panginoon. At may mga bagay naman na gusto mong gawin. Kailangan dumulog ka sa Panginoon. Siya ang Espiritu na magtuturo sa iyo, tutulong sa iyo, magsusuporta sa iyo. At kung may mga pangangailangan din tayo, hindi ko naman sinasabi na, huwag na natin siya lapitan. Alam na niya yung kailangan natin. Hindi.
Lapitan mo ang Panginoon, idulog mo sa Kanya. Kung okay ba yan? Okay ba yan? O bago mo bilhin ng isang bagay, okay ba to, Panginoon? Gusto mo ba to? Kailangan meron tayong ganyang klaseng pamumuhay, mga kapatid. Huwag tayong hihiwalay dito sa isang ito. Huwag ka mabuhay sa kaisipan mo at gumagawa ng kung ano ang naisip mo mabuti, hindi mo gagawin. Ano kaya ito? Nakaganyan ka palagi, iniisip mo. Kailangan meron kang pagbaling sa Panginoon. At mula sa Panginoon, magkaroon ka ng damdamin na galing sa Panginoon. Ibig sabihin, i-culture natin itong feeling na ito araw-araw. Anong pananaw mo rito, Lord? Turuan mo ako. At madalas, yung feeling ng kapayapaan, binibigay niya sa atin upang bigyan tayo ng isang signal na pwede mong gawin yan. At yung mga bagay naman na ayaw niya, madalas hindi tayo kontento, hindi tayo payapa. Ibig sabihin, huwag mong gawin yung mga bagay na yan. Kailangan matalas ang ating pandama sa loob ng buhay. At hindi tayo pabaya na sige lang ng sige. Pag nagkamali, Lord, forgive me. Hindi. Bago mo gawin, ilapit mo sa Panginoon. Tayo ay may pribilehyo na lumapit sa Panginoon. So, dapat ganyan ang buhay natin. Amen. So, as long as we do everything according to the Spirit, we can experience Christ's incarnation, human living, death, resurrection and ascension, and the outpouring of the Spirit. At sapagkat meron tayong Espiritu, yung mga dinaanan ng Panginoon, ang kanyang human living, incarnation, ang kanyang crucifixion, pagkamatay niya sa krus, resurrection, pagkabuhay na muli, maski hanggang kanyang ascension sa sangkalangitan. Lahat ng ito pwede mong mapasukan, maging bahagi ng ating karanasan. Mayaman ang mga term na ito. So wala akong time na sobrang i-expound siya. Pero ang pinakamahalaga, nabubuhay ka sa Espiritu, lumalakad ka sa Espiritu. This will cause us to be the church of God, the body of Christ, the new man, and the organism of the triune God, which will consummate in the new Jerusalem. So ito yung corporate aspect, okay, ng kung ano tayo. Pag binanggit natin ang church, ito yung corporate na pamumuhay natin ng sama-sama bilang mga believer sa harapan ng Panginoon. Unang-una yung pang-individual na life natin. Ibig sabihin, nasa kasaklawan ng Espiritu, lumalakad, gumagawa sa Espiritu. Okay, nang sama-sama, nabubuhay tayo, na itatayo tayo. At naibubunga niya kung ano ang eklesiya. At itong eklesiya, hindi ito human organization, kundi ito ay isang organism ng Tres Unong Diyos. Organism siya ng Tres Unong Diyos. At mapapasok doon bilang ang bagong Jerusalem. Amen. So in our daily living, we should not be in the realm of the tree of the knowledge of good and evil, but should be in the realm of the life-giving Spirit. Ang realm ng knowledge of good and evil ay kasaklawan ng pamumuhay kay Satanas. Si Satanas yan eh. Yung tree of the knowledge of good and evil, si Satanas yan. Nang ibig sabihin, ito yung aspekto ng pamumuhay na nabubuhay ka kung ano ang mabuti at masama. Ano ang mabuti? Ito ang gagawin ko. Ano ang masama? Hindi ko ito gagawin. Pero dahil nandiyan ka sa realm na yan, mas madalas kung ano yung hindi mo dapat gawin, yun ang nagagawa mo. Kasi yan ay puno ng kaalaman tungkol kay Satanas, tungkol sa mabuti at masama. Yan si Satanas. Huwag ka mabuhay yan sa realm na yan. Kundi tayo ay dapat mabuhay sa realm ng life-giving spirit. Ang espiritu na nagbibigay buhay. Paano binubuhay yan? Yung isip mo dapat nakalaga sa espiritu mo. Ganun. Na ang mahalaga sa iyo kung ano ang damdamin na nandoon sa espiritu mo. Doon ka mabuhay.
No? Dati nabubuhay tayo sa kaisipan bago natin natanggap ang Panginoon. Ano mabuti, ano masama. Sabi ng kaisipan ko, pumunta ako, doon pupunta ako. Sabi ng kaisipan ko, sabihin ko to, sasabihin ko. Sabi ng kaisipan ko, wag kong gawin ito, hindi ko gagawin. Pero hindi ko kaya, gagawin ko na lang. So, ganun. Yung old life natin. Pero ngayon, oh, Panginoong Jesus. Oh, Lord Spirit. Mga tabing inaalis. Nabubuhay nang nakikita ang Panginoon. Lumalakad sa Espiritu. So, yan ang pamumuhay natin ngayon. Amen. We should do everything according to the Spirit by being one spirit with the Lord. Before I speak, for the Lord I pray one simple prayer. Lord, be one spirit with me, that I may be one spirit with you. Lord, speak in my speaking, and make my speaking your speaking. So ito ay speaking. Madalas kasi tayo mga kapatiran sa loob ng pagbabawi. Isang bagay na halos palagi natin ginagawa ay nag-i-speak tayo sa Panginoon. Nag-i-speak tayo. Katulad ng ginagawa ko, nag-i-speak ako. Gumagawa ako ng mga preview. At sapagkat araw-araw nag-i-speak ako. Morning revival preview na naman tayo. Speaking ko na naman yan. Kaya halos sa buong linggo, itong MR, ano na to, kumbaga sa ano, alam ko na halos to. Dahil in-speak ko na siya, isang linggo ko na nga siya ini-speak eh. Kung talaga mag-i-speak ako, ano ba, may mga prophesying, pwede ko siyang i-speak. Maski ako na lang ang mag-speak, pwede rin. Pero ito, bagamat maraming bagay na in-speak ko na, pero bago uli ako mag-speak, kapag ako'y nasa meeting, tatanungin ko ang Panginoon, Lord Jesus, anong gusto mong i-speak ko? Ano, Lord, bigay mo sa akin ito. Dalas din nasa home meeting ako. Sa home meeting, ito pa din ang pinag-uusapan. No? At bago ako magsalita, Panginoon, ayoko magsalita kung ano yung mga type ko sa mga binasa ko, sinalita ko. Marami kong sinabi, pero hindi ko uulitin yan, Lord. Kung hindi mo sasabihin sa akin. Gusto ko na ang sasabihin ko, Lord, kung ano lang ang gusto mong sabihin ko. May mga time, nag-speak lang ako ng 3-4 na sentence, yun na lang. Pwede na. Satisfied na ako doon. Bakit? Yun lang ang binigay ni Lord. Yun lang ang binigay niya. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, huwag tayong mag-speak ng hindi sinabi ni Lord. Kailangan magsanay tayo. O prophesying. Tama lang, ang dami mong dala sa meeting. Punong-puno ka, nag-enjoy ka, nag-preview ka pa, nanood ka ng preview, nagbasa ka pa, ang dami. Huwag mo isang ulo yan, pagdating sa meetings, laman ng utak ko, kumulog man o kumidlat, hindi ito mawawala. So, hindi ganon. Dapat, kung ano lang ang sinabi ni Lord, masanay tayo sa ganyan. Masanay kayo. Ako yung sarili ko, sinasanay ko lang sa ganun. Oras na kailangan ko mag-speak, Lord, ano ang gusto mo? Pakita mo sa akin. Yan ang sasabihin ko. So, hopefully, ganyan din kayo, ganyan tayong lahat. Ano, Panginoon? Alin ba dyan? Pero kailangan mayaman ka. Binasa mo lahat yan. Pre-read mo lahat yan. Na-constitute sa'yo lahat ng bagay na yan. Pero hindi ibig sabihin, kung mag-i-speak ka, lahat ay nandyan na. Kung ano na yung minemorize mo, pinag-aralan mo, pwede mo lahat gawin yan. Pero sa panahon ng pagsasalita, Lord, ano ang gusto mo? Yun lang ang sasabihin ko. At kung gusto mo pa ako mag-speak, habang nag-i-speak ako, bigyan mo pa ako. Parang napaka-flexible, napaka-organic ng ating pag-i-speak. Mainam yung ganun. Mainam yung ganyan. Amen. Okay, so, amen. This is to live in the dispensing of the eternal economy of God,
When we live and speak in this way, we enjoy the divine dispensing, and Christ increases within us, Christ grows in us, and we grow in Christ. Dispensing. Ang ibig sabihin ng dispensing, mga kapatid, pamamahagi. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang pamamahagi niya ng sarili niya tungo sa atin. So dapat lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, nasa ilalim ng pamamahagi. No? Kahapon na mahagi siya sa yun ang na-speak mo. Huwag mo na ulitin yun, tapos na yun. Ngayon, Lord, bigyan mo ako ng bagong dispensing. Panginoon, nung nakaraan, binili ko to, okay. So, hindi ibig sabihin, uulitin kung bibili uli ako niyan. Bigyan mo ako ng panibagong dispensing. Okay, sariwa. First hand word from the Spirit directly from God. Naku, ang ganda niyan. No, bagong kararating pa lang sa'yo, mainit-init pa. Hindi ba pag sa mga restaurant, gusto natin yung mga food na galing sa mga bagong luto. Pag inuwi mo yan, diba, sarap nito, kinain ko sa restaurant, pero pag uwi mo niya, iba na lasa. Kasi medyo papanis na siya, paluma na siya. Pero ang pinakamasarap yung galing mismo sa Espiritu. Nasasalitain mo siya mula sa mga buo niya sa iyo. At yan dapat masanay tayo sa ganun. Amen. Today in our Christian life, we Christians should just deal with the Spirit. We should do everything and be everything by the Spirit, with the Spirit, in the Spirit, and through the Spirit. We should pray by the Spirit, read the Bible by the Spirit, love others by the Spirit, and preach the gospel by the Spirit. So, ang ganda ng term niya, by the Spirit. Doing everything by the Spirit. Hindi ka humihiwalay dyan. Maski yung mga maliliit na bagay. May kausap ka, makipag-usap ka by the Spirit. O gusto mong pagsabihan yung mga anak mo, pagsabihan mo sila by the Spirit. Kung walang Espiritu, tumahimik ka na rin. Dapat lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin by the Spirit. Maski yung araw-araw na trabaho mo, teacher ka ba? You teach by the Spirit. O, estudyante ka? You study by the Spirit. Nagluluto ka araw-araw, magluto ka by the Spirit ka habang nagluluto ka. Gumagawa ka ng mga lesson plan, office work. Gawin mo yan by the Spirit. O kakain ka na. Lunchtime, kumain ka by the Spirit. Matutulog ka na, by the Spirit ka matulog. Lahat ng bagay by the Spirit. Nothing na ginagawa natin na hindi by the Spirit. Wala. Sanayin mo yung sarili mo. By the Spirit, by the Spirit. Minsan nakakalimutan natin pero papaalala sa iya ng Panginoon pag lagi mong ginagawa, wala ako sa Espiritu. By the Spirit. Lalabas ka, may bibilin ka, by the Spirit. Magdadrive ka, by the Spirit. By the Spirit. Ano ba yan, brother? Talagang ganun. Tayo ay mga tao na isinilang ng Espiritu. Kaya ka isinilang ng Espiritu para mabuhay ka sa Espiritu, lumakad ka sa Espiritu, at maging tao ka na by the Spirit. Pag may nagtanong sa'yo, brother, ano kang klaseng tao? By the Spirit. Yan ang sagot. Period. By the Spirit pala to. Amen. Okay, so we must treasure the two spirits in Galatians. The divine spirit as the aggregate of the divine blessing to us, and the human spirit as the receiver, the container, the keeper of the divine spirit. Thus, we need to take care of our spirit, doing everything by exercising our spirit. Then we will experience the divine spirit living in us, making his home in us, and transforming us. Amen. So, dalawang espiritu meron. Yung una, yung capital letter S, yun yung consummated spirit. Yan yung buong tres unong Diyos. Aggregate yan eh. Kabuuan ng kung ano siya. Bilang the Spirit, the all-inclusive Spirit, the consummated Spirit. So yan siya ngayon.
Yung isa namang espiritu ay small letter S. Yun ay espiritu ng tao. Yun naman yung pinakasisidlan nitong big S. Sa sarili niya, siya yung big S. Di ba? Lord, ikaw ang big S. Tayo naman, merong small letter S. Yung ating human spirit. Doon natin siya tinanggap bilang big S. At yung dalawang espiritu, naging isang espiritu. Naging mingled spirit na siya. Pinaghalong espiritu na meron tayo. Kung wala tayong human spirit, hindi natin matatanggap itong big spirit. Kung meron tayong human spirit, hindi siya na-consummate, naging isang consummated spirit, wala tayong matatanggap. Wala tayong matatanggap. Pero sa panig niya, na proseso siya, naging big spirit, consummated spirit, CS siya ngayon, the consummated spirit. At tayo naman ay merong human spirit. At nung tayo ay nanampalataya, nagkaroon ng mingled spirit sa loob natin. Yan na siya. Ngayon, yan na yung by spirit. By the spirit. Yung mingled spirit yan, yan ang ginagamit natin. Ine-exercise natin palagi. Lahat ng bagay sa buhay natin. Oh, Lord Jesus. Magpe-pray ka, sa espiritu mo gawin yan. Magse-serve ka, sa espiritu mo gawin yan. Di ba? Gusto mong i-bless ang isang tao sa mga pananalita, gawin mo yan sa espiritu. Ano pa? Gusto mong gawin? Turuan sila, mag-prophesy sa loob ng meeting, by the Spirit mo gawin yan. Magme-message ka, gawin mo yan by the Spirit. Hindi, ang mga message, hindi, nag-aral ka, nag-memorize ka, item by item, para ka nagre-recite. Hindi mo sinasabing hindi ka magpe-prepare. I-prepare mo siya na maayos. Pero pag in-speak mo siya, gamitin mo yung spirito mo. Gawin mo siya by the Spirit. At kung minsan, hindi mo siya na-prepare, pero habang nag-speak ka, may dumating sa iyong damdamin mula sa Panginoon, speak mo rin siya. Kaya lang dapat regulated ka rin ng time. Time is up. Stop. By the Spirit. Hindi lang by the Spirit yan. Kung kuminto ka na, according to the Spirit ka. Dapat according. According to the Spirit, yun yung order ng Espiritu. Kaayusan ng Espiritu. Ang Espiritu, hindi wild. Hanggang gusto ko, mag-speak ako. Hanggang bukas, hindi ako titigil. In the Spirit, by the Spirit ka, pero hindi ka according sa Spirit. Kaya minsan yung mga prophesying, dapat according to the Spirit, ang dami pa nakapila, ang dami pang gustong, haba pa ng time. Pero inuubos mo, pinapakyaw mo. Minsan gusto mong punuin yung mga oras, nagkakwento-kwento ka na lang ng buhay mo. Bata ka, hanggang lumaki ka, hanggang nag-asawa ka. Ay, nako. Pagtingin mo sa tao, nakatulog sila. Kasi hindi ka by the Spirit. So, ang church ay natatayo sa pamamagitan ng mga banal na nag-iinsayo ng Espiritu. Amen. Amen. Then we will experience the Divine Spirit living in us, making His home in us and transforming us. Amen. So, ito yung blessing niya. Okay. Na kung saan tayo ay tinatransforma ng Espiritu. Amen. So, yung last part, babasahin ko na. At dinagdag din niya, maski magpipreach ka ng gospel, dapat by the Spirit ka. Such a living is the mingling of the process triune God with the regenerated tripartite man. This is a divine revelation of the New Testament as the answer to the sufferings of Job and to the great question concerning God's purpose in His creation of men and in His dealing with His chosen people. Amen. So mula sa istorya ni Job, naintindihan natin ang God's economy. No, kung paano nabubuhay ang isang believer dito sa lupa ngayon. Hindi tayo nabubuhay sa lupa upang tumingin lang sa mga pangmaterial na pagpapala ng Diyos. Hindi lang yan. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan yan. Hindi rin tayo naririto sa buhay, sa lupa upang tumingin lang gaano kagandang kalusugan ang dapat ibibigay sa akin ni Lord. Yan ang hihingin ko. At kung gaano kaganda ang ating reputasyon at paano ibe-bless ang ating buong pamilya. Bagamat lahat to kailangan natin,
Pero ang pinakamahalagang bagay, mga kapatid, no, ay ang pagsasagawa ng Diyos sa atin. At ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa pamamagitan ng Espiritu. No, sana maintindihan natin ang buong ekonomiya ng Diyos. Salamat, Panginoon. Kami ay isinilang mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Panginoon, ginawa mo kami mga anak ng Diyos. Taglay ang iyong buhay at kalikasan. Salamat, Panginoon, sa pinaghalong Espiritu. Mula dito, pwede kami mabuhay sa loob ng Espiritu at gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Espiritu. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang iyong dibinong ekonomiya, ang iyong kagustuhang isagawa ang iyong sarili tungo sa loob namin. Panginoon, turuan mo kami paano makipag-cooperate sa iyo upang kami ay mga taong nabubuhay ayon sa bagong tipang ekonomiya ng Diyos ngayon. Amen. Amen.